Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Baby, sabi mo mahal mo ako, hindi ba? Mahal kita, Christoph, pero tungkol sa hinihingi mo, baka pwedeng wag na muna. Hindi pa kasi ako handa eh. Tsaka nagpakasal na nga ako sa'yo para i-enjoy natin ang buhay, hindi ba? Hindi yung magpapahirapan tayong dalawa. Kailan pa? Naiinip na ako, baby. Kailangan ko pa ng mas mahabang oras, please. Ayoko, natatakot talaga ako eh. Jalay, baby, wag ka nang tumakbo. Come to daddy. Ayoko! Come on, wag na nating patagalin to. Bibilisan lang natin para hindi ka masaktan. Hindi ako papayag, Christoph. Ayoko! Hindi ako papayag na ikaw ang kumuha nito sa akin. Nagpapakipot ka pa kasi. Alam ko naman na gusto mo to. To think na iniisip mong wala na magmamahal sa'yo. I-surrender mo na. Pangako, masasarapan ka sa gagawin ko. Ayoko! Malaki yan! Masakit! Hindi ko kakayanin! Sabi ko naman sa'yo, I will be nice and slow. Pinagpawisan ako ng malapot sa mga sinabi sa akin ni Christoph, ang aking asawa. Ni minsan, hindi ko pinangarap na humantong sa ganito ang buhay ko. Tipong dadaan ako sa matinding takutan bago ko isuko ang buhay ko. Oo, buhay. Baka akalain ng iba dyan, virginity ko ang ibibigay ko ha? Hindi kaya? Christoph, maawa ka naman sa akin. Asawa mo ko, hindi ba? Huwag mo naman akong sindakin ng ganito. Hindi naman kita tinatakot, baby. Kailangan ko lang makuha ang perang yon. Sige na, pumayag ka na kasi. Ayoko! Ano ka, siniswerte? Hindi ako nagpakasal sa'yo para patayin mo lang at makakuha ng insurance. Hindi pa ako nababaliw. Wala ka nang magagawa, baby. Hawak ngayon ni Christoph ang malaking kutsilyo, yung pangtadtad ng karne. Balak niyang gamitin ito sa akin. Sabi ng hinayupak na lalaki, mas lalo daw kaming yayamang kapag nagpasugat ako o nadisgrasya dahil may malaking pera raw siya na makukuha mula sa mga insurance kung saan niya inirehistro ang pangalan ko bilang asawa niya. Kaso sa ginagawa niya ngayon, hindi lang aksidente ang gusto niyang mangyari sa akin. Totohanan na. Kaya kailangan kong makalayo sa kanya. Kung hindi ba naman kasi mataas ang pangarap ko, baka maayos pa ang buhay ko ngayon. Kahit single, basta peaceful ang buhay. Ako nga po pala si Jelay, 35 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong dalaga pa lamang ako. 23 pa lang ako noon, taong 2013. Hindi pa uso noon ng mga weirdong salita. Pero para mas maintindihan nyo, ang kwentong ito ay tungkol sa lalaking minsan nang dumating sa buhay ko. Isang afam o foreigner na inakala kong mag-aahon sa akin sa kahirapan. Pinsan! Pinsan! Hoy Juliet, ang aga-aga pa nang bubulahaw ka na. Ano bang nangyari? Ang kapitbahay nating si Elena, ikakasal na. We, si Elena na madalas nating tawaging bakla, may jowa? Oo, pinsan. Ang gwapo pa ng mapapangasawa niya. Oh, ano ngayon? Naku, nagtutunog bitter ka na naman. Alam mo, pinsan, imbis na magmukmuk ka rito at mainggit, bakit hindi mo na lang din hanapin ang destiny mo? Magbakasyon ka, mamasyal, makipagmingle ka sa mga single. Napakalandi mo talaga kahit kailan. Sa tingin mo kaya kong gawin yon? Ayan ang Prince Charming mo, oh. Nababaliw ka na ba, Juliet? Ayoko sa kanya. Uy, Jelay, grabe ka naman sa akin. Tapat naman ang hangarin ko sa'yo ah. Gusto kita maging girlfriend. Hayaan mo na kasi kung manligaw sa'yo. Tumigil ka nga, Karding. Hindi ka nga pasadong maging boyfriend ko eh. Ang manligaw pa kaya sa akin? Hay nako, maiwan ko na nga muna kayo. Halata naman na kayo ang magkakatuluyan pero in denial pa rin si Pinsan. Diskartehan mo na ng malupit, Karding. Umirap ako nang makita kong pakembot-kembot pang lumakad palayo si Juliet. Sinasadyang bigyan ng moment si Karding para magtapat na naman ang pagsinta niya sa akin. Gwapo si Karding, matipuno ang katawan, magalang at malambing. Kaso isa lang siyang albularyo, Miss Winnie. Hindi naman sa namimili ako ng lalaki, pero siguro lahat tayo, karapatan din naman natin na magkagusto sa lalaking talagang nagpapatibok ng puso natin. Sa akin lang naman, gusto ko kasi ng mayaman.
Kung gwapo at matipuno pa, edi package deal na yon. Nagmula lang kasi ko sa hirap kaya umaasa kung mayaman ang lalaking makakatuluyan ko para maiahon kami sa kahirapan. Alam kong hindi si Carding ang magbibigay sa akin ng kaginhawahan sa buhay. Hindi ko lang din masabi ng prangkahan sa lalaki ang bagay na yun kasi nahihiya din naman ako na malaman niyang mayaman ang hanap ko. Sige na, Jelay. Hayaan mo na ako manligaw. Pangako ko sa'yo, paliligayahin kita. Sorry talaga, Carding ha. Hindi ko kasi kayang pagbigyan ng gusto mo eh. Ibang focus ko ngayon, ang pamilya ko. Marami pa akong pangarap sa kanila eh. Tsaka hindi ko magagawa ang mga bagay na yon kapag hinayaan kitang pumasok sa buhay ko. Jelay naman, promise hindi ako magiging panggulo. Hayaan mo nang ipakita ko sa'yo ang pagmamahal ko. Huwag ka nang umasa, Carding. Iba kasi talaga ang goal ko sa buhay eh. Sambit ko muli sa kanya. Hindi ako ang tipo ng babae na nagpapaasa eh. Kailangan kasi bago pa man lumalim ang kahit na anong damdamin na inuukol sa akin ng binata, putulin na niya para hindi siya masaktan. Pagkalipas ng mga araw, nagpasya akong umalis na ng aming probinsya. Ang gusto ko lang sana makipagsapalaran muna. Magbabakasyon pero maghahanap na rin ako ng trabaho. Nawawalan na kasi ako ng pag-aasang makita ang Prince Charming ko. Pinsan, sigurado ka na ba dyan sa ginagawa mo? Alin ba? Ang pag-alis ko? Oo naman. Bakit? Gusto mong magbago pang isip ko? Hello? Hindi naman sa ganon. Pero ayaw mo ba talaga kay Carding? Alam mo, Juliet, hindi lang naman boyfriend ang hanap ko eh. Datong din, kailangan yun ng pamilya ko. Kaya sana hayaan mo na ako, okay? Sana hindi ka magsisi dyan sa mga ginagawa mo, pinsan. Ako talagang nai-stress sa'yo eh. Aba, marunong ka rin palang ma-stress sa lagay na yan. Eh bakit kasi hindi na lang ikaw ang maghanap ng jowa? Alam mo yung sa'kin, swerte na lang talaga. Malay natin habang nagtatrabaho ako, makahanap din ako ng true love ko. O diba bongga yun? Ewan ko sa'yo, nasa harapan mo na nga ang grasya, tinatanggihan mo pa. Hindi ko na lang pinansin ang mga sinabi ng pinsan ko at pinagpatuloy ko ang pag-iempake. Total pinayagan na ako ni nanay na umalis. Iniisip ko lang para din naman sa kanilang ginagawa ko eh, para sa kinabukasan ng mga kapatid ko. Kinabukasan, sakay na ako ng bus papuntang Cabisera. May kontak na rin akong kasambahay na nagtatrabaho sa Subic bilang isang serbidora. Siya din naman ang magpapasok sa akin sa resort na pinag-a-applyan ko. Kahit papaano naman, nakapagtapos ako ng college sa kursong Education Major in Filipino. Kaso ayun, hindi ako pinalad na makapasa sa board exam kaya kailangan ko munang maghanap ng ibang trabaho. Hindi naman nawawala ang pag-asa ko na magiging guro kagaya ng pinapangarap ko. Kaso mas mahalaga pa muna ngayon ang mabilisang pagkita ng pera dahil hindi naman tumitigil ang gastusin sa pang-araw-araw. Kasama ko si Juliet sa biyaheng yon. Last minute kasi nang magdesisyon ng Gaga. Magtatrabaho na rin daw siya sa Subic. Bali ang plano ko po pagdating doon magbakasyon muna ng 1 linggo. Next week pa kasi ang dating ng boss ng backer ko sa trabaho so hindi pa ako makakapagsimula kaagad. Pinsan, kinakabahan ako. Bakit naman? Ito ang unang pagkakataon na lumayo ako kina mama eh. Ngayon pa nga lang gusto ko nang bumalik sa bahay. Ang OA mo, pinsan. Gusto mo ihulog kita sa bus? Brutal ka naman masyado. Para nagsasabi lang ako ng nararamdaman ko eh. Kaya nga kita pinaprangka, hindi ba? Alam mo lalayo tayo sa bayang pinagmulan natin. Kaya tatagan mo ang loob mo. Huwag mo nang balakin pang ngumawa dyan at nakakahiya rin naman. Sige na nga. Matutulog na lang ako. Gisingin mo ako kapag nasa pantalan na tayo, ha? Oo, sige, ako nang bahala. Sambit ko na ipinagpasalamat naman ang aking pinsan. Ilang oras din kaming bumiyahe hanggang sa makarating kami sa pantalan. Saglit kaming kumain bago pumalaot. Pinabaunan naman kami ni nanay ng adobong manok at suman. Alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Balak daw kasing sumunod ni Carding sa atin kapag nakapasok na ako. Ihahanap ko rin siya ng hiring sa pupuntahan natin. Pinsan naman, bakit mo ginawa yun? Paano kapag guluhin niya na naman ako? Gulo talaga ang tingin mong dala niya? Aba, si Carding yata ang pinakamabait na lalaking nakilala ko. Hindi siya salbahe ah.
Alam ko, ang sa akin lang, baka ipilit na naman ng lalaking yun ang pag-ibig niya kuno para sa akin. Paano ako makakahanap ng afam niyan? Diyos ko naman, oo. Assuming ka rin masyado, ano? Alam mo, ingat ka lang sa pagiging maarte mo sa pagpili ng mga manliligaw mo. Sabi pa ng mga matatanda, kapag sobrang mapili, napupunta sa hindi ka tangi-tangi. Huminga ako ng malalim. Sa bagay, masyado nga naman akong assuming. Pero syempre, si Carding kasi siya. Alam kong isisingit ng lalaki ang matagal na niyang pinapakiusap sa akin, na paulit-ulit ko rin namang tinatanggihan. Pasado 6:00 na nang dumating kami sa resort na papasukan namin. Nakausap na namin ang manager na siyang backer namin at binigyan kami ng 1 linggo na adjustment para madali naming makabisado ang magiging trabaho. Para bang orientation muna? Salamat na lang at nakarating na tayo. Makakapagpahinga na rin ako sa wakas. Mamaya na ako matutulog, mamamasyal na muna ako. Sigurado ka? Ang layo kaya ng pinanggalingan natin. Juliet, wala ka nang ibang ginawa kundi matulog na lang ng matulog. Sa inaantok pa kasi talaga ako eh. Ano, ikaw na lang muna ha? Oo na, ako na lang muna. Huwag mo akong sisisihin kapag hindi ka nakakain ng hapunan ha. Diretsyo na ako sa pagkain pagkatapos kong mamasyal. Bahala ka no, basta ako matutulog na muna. Tumango ako at lumabas na sa resort. Naka-assign ako sa front desk habang si Juliet naman isang chambermaid. Sinamantala ko ang pagkakataon na malilibang ako. Maraming tao sa resort. May pamilya, magkasintahan, magbabarkada. Lahat sila kanya-kanyang trip para ma-enjoy ang kanilang bakasyon. Naiinggit na naupo ako sa buhanginan at tinanaw ang asul na karagatan. Naririnig ko ang tawanan ng mga guests na naglalaro ng volleyball kahit madilim na. Tila piyesta sa kinaroroonan namin dahil may background music pa na mas nagpapasaya sa paligid. Buti pa sila maraming datong, walang tigil sa pagsasaya. Ay, kailan kaya ako makakatikim ng ganyang sarap sa buhay? Hi miss, nag-iisa ka lang ba? Lumingon ako sa nagsalita. Isang gwapong nilalang, foreigner ang nakaharap sa akin. May dala siyang 2 wine glass at 1 bote ng mamahaling alak. Tumatak sa aking isipan ang kulay asul niyang mga mata na humuli sa maarte kong puso. Ewan ko ba, napangiti ako ng kailapad nang mapagtanto kong ako ang kinakausap niya. Kanina pa kita tinitignan eh. Mukha kang malungkot. Kaya eto, dinalan kita ng wine. Ako nga pala si Christoph. Anong pangalan mo? Ako si Jelay. Pasensya na, hindi ako umiinom niyan eh. Hindi pa nga ako nakakatikim niyan eh. Perfect timing pala ako kung ganon. Oo nga pala, wala ka bang kasama? Meron, kaso lang napagod sa biyahe kaya hinayaan ko na munang magpahinga. Ang galing ano? Foreigner ka pero magaling kang magsalita ng Tagalog. Parang sanay na sanay ka. Matagal na akong nakatira sa lugar na to. Halos kilala ko na rin ang mga bakasyonista na pumupunta dito. O nga pala, nakatira ako sa villa, yung madadaanan nyo sa highway bago kayo lumiko papasok dito sa resort. Ang swerte mo naman, malapit lang sa bahay mong resort. Di hindi ka na gaanong mapapagastos kung gusto mong libangin ang sarili mo. Bago ko makalimutan, ako nga pala si Jelay ha. May halong kilig ang kasiyahang nadarama ko nang sumayad ang kamay niya sa palad ko. Tumataginting ang tila ba ilaw na kumikislap sa isipan ko habang nakatitig ako kay Christoph. Ang gwapo niya, sobra. Tuloy, pinaunlakan ko ang imbitasyon niya na mag-dinner sa pinakamalapit na restaurant. Dinala namin ang wine at doon na yon ininom. Sa maikling panahon na nakilala ko ang lalaki, napansin kong matamis siyang magsalita. Panay pa ang puri niya sa akin na gustong-gusto ko naman. Marupok kasi ko dati, Miss Winnie. Masabihan lang ako na maganda, heto at halos magpiesta ang puso ko sa labis na kasiyahan. Ibang-iba si Christoph kay Carding. Kitang-kita ko kung paano niya ako tratuhin. Parang prinsesa. Siguro nga, masarap siyang mag-alaga. Nasundan pa ang mga pagkikita namin. Napag-alaman kong kaibigan niya ang may-ari ng resort na papasukan ko, kaya madalas dumalaw ang lalaki sa working place ko nang magsimula na akong magtrabaho. Napansin naman yun ni Juliet kaya isang araw, kinorner niya na talaga ako para kausapin.
Oy pinsan, halika nga rito at may itatanong ako sa'yo. Bakit ba Juliet? Nakakainis ka, ginugulat mo ako. Hayan, habang tumatagal nagiging praning ka na rin. Ano ba nangyayari sa'yo? Tsaka nagsisimula ka na maglihim ha? Kung hindi ko pa madalas mapansin, hindi ko malalaman na may pinagkakaabalahan ka rin pala maliban sa trabaho. Ah, si Christoph ba? Pinsan kasi. Siya na yata ang man of my dreams. Kita mo? Para ka ng bulating inasinan. Kay harot mo ng babae ka. Anong man of your dreams ka mo? Aba, hindi mo pa nga kilala ng lubusan ng lalaking yan, lumalandi ka na. Malay ba natin kung miyembro pala ng sindikato ang lalaking yan? Umaastang mabait tapos isasama ka sa malayong lugar tsaka gagawin kang chop-chop lady. Huwag kang tatanga-tanga, oy. Grabe ka naman manghusga, pinsan. Mabait si Christoph. Sobrang galante pa. Alam mo, tama ang desisyon kong pumunta rito kasi makikilala ko si Christoph. Baka nga sagutin ko na si Tisoy sa susunod na balik niya rito eh. Gaga ka, in love ka nga. Sigurado ka ba dyan? Hindi mo pa kilala ang buong pagkatao ni Christoph. Baka masaktan ka lang. Kung hinayaan mo na kasing ligawan ka ni Carding, sigurado akong safe ka. Pinsan, bakit nasali na naman sa usapan natin si Carding? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, di ba? Ayoko sa kanya. Tsaka bakit mo ba siya nirereto sa akin? Ikaw yata ang may gusto sa kanya eh. Ang mabuti pa, kayo na lang ang magligawan. Darating si Carding dito sa Sabado. Nakapasok siyang service crew sa restaurant. Paano yan makikita kanyang kasama mo si Christoph? O ano naman ngayon? At least titigilan na niya ako kasi makikita niyang may gwapo at mayamang lalaki naman talagang magkakagusto sa akin. Tsaka utang na loob, Juliet ha? Ito na ang huling pagkakataon na mababanggit mo sa akin si Carding. Wika ko sa kanya tsaka siya iniwan. Hindi naman talaga mainitin ang ulo ko, Miss Winnie eh. Kaso lang hindi ko maiwasang magalit sa pinsan ko. Para kasing pinangungunahan na niyang nararamdaman ko. Pinapasok pa niya ng trabaho si Carding kaya malamang mabibwisit na naman ako. Hay nako. Mabuti na lang talaga nakipagkita sa akin si Christoph kinagabihan. Kagaya ng nakagawian namin, nag-moonlight over candlelight dinner kami. Malamig ang hangin, romantic ang ambience. Kinikilig ako habang kaharap ang lalaking tila isang karakter sa fairy tale na pinila sa isang pahina ng libro. Perpekto si Christoph para sa akin. Halos lahat ng magagandang katangian nasa kanya na. Tuloy hindi ko na magawang tanggihan ng lalaki nang magtapat siya ng pag-ibig sa akin. Ayaw ko nang patagalin pa ang panliligaw ko. Pero mahal kita, Jalay. Will you be my girlfriend? Oo, magiging juicy pa ba ako? Complete package ka na? Yee! Natawa si Christoph sa tinuran ko. Minsan na niya akong sinabihang kalog at aminado akong totoo yon. Hindi hadlang ang pagiging profesional ko para ipakita ang totoo kong nararamdaman. Hindi ako nagiging normal kapag masaya. Literal na nagtatatalon ako sa tuwa. So, pumapayag ka ng maging girlfriend ko? Oo, Christoph. Mahal kita. Kaya pumapayag akong maging girlfriend mo. Salamat. Hindi mo alam kung gaano mo kong pinasaya. Minsan lang naman mangyari ang mga magagandang bagay sa buhay natin, hindi ba? Sino naman ako para tanggihan ito? Ngayon, dahil girlfriend na kita, may iba naman akong itatanong sa'yo. Pinakakaba mo naman ako, Christoph eh. Ano bang itatanong mo? Jalay, will you marry me? Sa pagkakataong ito, nalaglag ang pangako. Hindi ako makapaniwala na sa ganong kabilis hihingi ni Christoph ang kamay ko. Pakiramdam ko, Miss Winnie, wala akong karapatang tumanggi. Good catch na si Christoph. Kaya naman kung ganun kabilis nagtanong sa akin si Christoph, ganun kabilis din akong sumagot. Nakakahilo talaga sa sobrang bilis. Pero alam ko, sigurado na ako. Yes na yes, Christoph! Pakakasal ako sa'yo! Salamat! Salamat! Masaya niyang wika at saka ako niyakap. Pagkatapos ng gabing yun, alam kong hindi na magiging normal ang buhay ko. Tuluyan nang mapapalitan ang apelyido ko gamit ang apelyido ng lalaking mahal ko. Hindi ako nakatulog pagka-uwi ko sa tinutuluyan namin ni Juliet. Ikinuwento ko sa aking pinsan ang mga nangyari. Maski siya, gulat na gulat sa aking ginawa. Nababaliw ka na ba, pinsan? Hindi mo pa lubusang kilalang lalaking yon para pumayag kang magpakasal sa kanya. Diyos ko, 2 buwan pa lang kayong magkakilala. Paano kung masama pala siyang tao?
Grabe ka na talagang manghusga, Juliet Ganyan mo rin naman kung husgahan si Carding, hindi ba? Isisingit mo na naman ba ang lalaking yun sa usapan natin? Alam mo, pinsan, baka nabibigla ka lang. Gwapo nga naman kasi si Christoph at galante, pero hindi mo pa nga siya gaanong kakilala. Mas madalas siyang magtanong tungkol sa'yo kesa sa mga magkwento siya ng tungkol sa sarili niya. Alam ko ang ginagawa ko, okay? Isa pa, wala ka namang pakialam kung magpapakasal ako sa boyfriend ko. Baka naiinggit ka lang. Sambit ko na ikinailing ni Juliet. Sarado ng isip ko sa kahit na anong babala niya. Hindi na ako makikinig pa o magdadalawang isip. Ipinaalam ko kina inay ang aking naging kapalaran. Masaya naman daw sila para sa akin dahil kahit papaano matutupad na raw ang isa sa aking mga pangarap. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi lang naman ako ang makikinabang dahil nangako si Christoph na pag-aaralin niya ang mga kapatid ko. Nang araw na yun, isinama niya ako sa kanyang tahanan. Nagulat ako, Miss Winnie. Mukhang big time si Christoph. Bahay pa lang, nagsusumigaw na sa karangyaan. Napag-alaman kong nag-iisa na lang sa buhay si Christoph. Ang tanging kasama ng lalaki sa bahay ay ang pinagkakatiwalaan niyang kasambahay na si Aling Elisa. Tansya ko ang edad niya nasa 60s. Tahimik at masama akong tumingin. Kahit noong ipakilala ko ni Christoph sa kanya, hindi ko maiwasang kilabutan. Ang creepy niya kasing ngumiti parang may ibig sabihin. Baby, siya si Aling Elisa. Ang kasambahay ko. Matagal na siya sa amin. Bata pa lang ako, pinaglilingkuran na niya ang pamilya ko. Hello, Aling Elisa. Nice meeting you po. Ikinalulugod rin kitang makilala, iha. Kung may kailangan ka, hindi ako nawawala sa kusina. Pwede mo kong lapitan doon. Thank you po, Aling Elisa. Naku, sana po magkasundo tayo. Sigurado yan, Jalay. Alam kong magkakasundo kayo ni Aling Elisa dahil mabait ka naman at palabiro. Naku, hindi naman masyado. Kailangan ko pang maghanda ng pagkain, iho. Pasensya na kung kailangan ko muna kayong iwanan. Sige manang, kayo na ang bahala. Ipapasyal ko na lang muna si Jelay sa magiging bago niyang tahanan. Kinilig ako sa sinabi sa akin ni Christoph. Inilibot niya talaga ako sa buong kabahayan. Itinuro niya ang mga kwarto, sala, kusina, dining room at ang garden. Tuwang-tuwa pa ako nang may makita akong infinity pool sa gitna ng malawak na bakuran. Ang ganda ng bahay mo, Christoph. Bahay nating dalawa, baby. Ang sweet mo naman, baby. Oo nga pala, tatawagan ko na ang pamilya ko mamayang gabi ha. Ipapaalam ko na sa kanila na ikakasal na tayong dalawa. Sa tingin mo ba, magugustuhan nila ako? Pak na pak! Perfect catch ka na nga kaya siguradong matutuwa din si nanay sa'yo. Pinasasaya mo naman ako ng sobra, baby. Mas lalo tuloy kitang gusto ng pakawalan bukas. Ikaw talaga, huwag kang mag-alala Ikakasal din naman tayo at hindi na maghihiwalay pa. Yes, baby. Hindi na tayo maghihiwalay. Ikaw ang magiging reyna ko. Nilibot ko ng tingin ang paligid. Kanina ko pa napapansing wala silang mga salamin. Mahilig pa naman akong tumingin sa sarili ko lalo na kapag kinikilig. Christoph, wala ba kayong salamin dito sa bahay? Pasensya na pero wala kami niyan. Si Aling Elisa ayaw na ayaw makakita ng salamin. Aba, bakit naman? Hindi ko alam. Mas maigi na rin na hindi ko siya tanungin. Tumangutango na lang ako at hindi na pinalaki pa ang bagay na yon. Makalipas ang 1 linggo, opisyal nang ipinaalam ni Christoph sa mga kakilala namin ang nalalapit naming kasal. Kakaunti lang ang inimbitahan. Ang pamilya ko, sina Juliet at Carding na noong Sabado lang ay dumating din sa pinagtatrabahuhan namin. Tuwang-tuwa ang boss ko para sa aming dalawa at bilang regalo, sa resort niya kami mag-honeymoon ng mga ilang araw. Napansin kong nanlumo sina Juliet at Carding nang malaman ang aming anunsyo. Napaiyak pa nga yata ang albularyo nang marinig ang balita. Maya-maya pa, nilapitan ako ng dalawa nang maging abala si Christoph sa pag-aasikaso sa mga bisita. Pinsan, sigurado ka na ba sa gagawin mong pagpapakasal kay Christoph? Ikakasal ka na pala, Jelay. Ang sakit, nakakalungkot, ang hapdi ng puso ko. Ano na naman bang inaarte-arte nyo dyan? Aba, wag niyong sabihin na hahadlangan niyo ang kaligayahan ko. Kailan mo lang siya nakilala? Hindi pwedeng mahal mo na siya kaagad.
Ako nga na ilang taon mo nang kasama, hindi mo nga minahal eh. Ang lalaking yan pa kaya? Anong tawag sa love at first sight? Hindi sukatan ng tagal ng pagkakakilala kung nakakaramdam ka na ng pagmamahal, no? Depende na yun sa tao. Tsaka pwede ba, wag nyo na akong pakialaman? Nag-aalala lang kami sa'yo, Jelay. Hindi ka ba nagtataka? Wala ni isang kamag-anak si Christoph na dumalo sa engagement party nyo? O ano ngayon? Wala nang pamilya si Christoph, kaya wag nyo nang hukayin pa ang mga bagay tungkol sa kanyang pagkatao. Pwede ba? Huwag niyo nang sirain ang gabi ko. Tuluyan na nga nabulag ng lalaking yan ang paniniwala mo. Alam mo, masama ang kutob ko dun. Baka mapahama ka lang sa kanya, Jelay. Hindi ko to sinasabi dahil nanghihinayang ako sa dapat sana tayong dalawa ha. Pero ang sa akin lang, nararamdaman kong may sikreto siya na ayaw mong malaman. Alam mong albularyo ko, malakas ang pakiramdam ko sa mga ganito. Lumayas ka, Karding! Kung ayaw mong ihambalos ko tong pamaypay ko sa pagmumukha mo. Juliet, ilayo mo nga sa akin ang lalaking yan. Inis na inis kong wika, kaya naman binulungan na lang ng pinsan ko si Karding. Tahimik siyang lumayo sa akin at hindi na ako ginulo pa. Lumapit naman sa akin si Aling Elisa, ang kasambahay ni Christoph. Iha, ngayong ikakasal ka na sa amo ko, hindi ka na dapat nakikipag-usap sa mga lalaki. Seloso ang amo ko. Ayaw niyang makita ang babaeng pakakasalan niya na may kinakalantaring iba. Naku, hindi naman po, Aling Elisa. Kakilala ko lang po si Karding. Kababata ko. Wala naman po sigurong masama kung kausapin ko siya. Tsaka wala naman po kaming ginagawang masama eh. Pinapaalalahanan lang kita, Iha. Hindi mo pa lubusang kilala si Christoph. Ayaw na ayaw niya sa mga babaeng taksil. Wika ng matanda at hindi na niya ako hinintay pang makapagsalita. Basta na lang niya akong iniwan. Naiinis tuloy ako dahil sa kanyang mga sinabi. Para namang napakasama ko ng babae. Pinilit ko na lang manahimik at hinintay na lumapit sa akin si Christoph na noon ay papalapit na rin sa akin. Baby, nakasimangot ka. Anong problema? Wala, Christoph. Nagugutom lang kasi ko. Bakit? Ayaw mo ba ng food? Magpapakuha ako ng iba. Hindi, okay na pala ako. Gusto ko lang magpahinga. Pwede ba? Oh, sure. Ihatid na kita sa kwarto mo. Hindi na, kaya ko na. Magpapaalam lang ako kila nanay. Sige, mamaya kapag wala ng bisita, dalawan kita sa kwarto mo, okay? Sige, walang problema. Mahina akong sambit sa kanya. Hindi ko masabi na naiirita ako sa kasambahay niya dahil sa tono ng pananalita ng matanda. Para bang gusto niyang sabihin sa akin na wag na ako magtangkapang sakta ng amo niya. Hindi ko pa nga nagagawa o naiisip, pinagbibintangan na niya ako. Pagdating ko sa kwarto, naroon na pala si Juliet. Abala sa pagpapahid ng kung ano-anong cream sa kanyang muka na inihanda niya para sa pagtulog. Himala naman at maaga kang pumasok ngayon sa kwarto. Kadalasan malapit ng maghating gabi kung mahiga ka dyan sa kama mo. Hindi ko naman kailangan magtagal sa labas malapit na rin kaming ikasal ni Christoph. Ayoko magkasawaan kami bago pa man kami ikasal. Ay, may ganon? Nasaan na nga palang kaibigan mo? Akala ko ba naiirita ka sa kanya, bakit hinahanap mo? Nagtatanong lang ako, no? Ikaw talaga, ang KJ mo. Kailan naman kaya ako naging KJ? Hay nako, oo nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Ano yan? Napakunot ang aking noo nang makitang iniabot niya sa akin. Isang maliit na botelyang may lamang langis. Malamang langis? Ano pa ba sa tingin mo? Alam kong langis yan, Gaga. Ang ibig kong sabihin, para saan ba yan? Anong gagawin ko sa bagay na yan? Proteksyon mo laban sa masasamang elemento. Napahalakak ako nang marinig ang sinabi sa akin ni Juliet. Masamang elemento? Talaga? Ano na naman kaya ang trip ng pinsan ko at kung ano-ano na lang ang naiisip niyang ibigay sa akin? Huwag mo nang tangkaing ihiwalay yan sa katawan mo. Malalaman mong may masamang elemento sa paligid kapag kumulo ang langis na nasa pangangalaga mo. Bla? Parang aswang lang, ganon? Hindi lang aswang ang natatakot sa langis na yan, no? Pati mga mangkukulam. Mangkukulam? Ano na naman ba mga pinagsasasabi mo? Basta pinsan, sana wag mong masamain ang sasabihin ko sa'yo. Pero hindi kasi talaga ako mapalagay sa mapapangasawa mo eh. Wala akong tiwala sa kanya.
May bumubulong sa akin na may kakaiba kay Christoph. Juliet, mabait nga si Christoph. Huwag mo siyang alalahanin. Walang mangyayaring masama sa akin dahil mapagkakatiwalaan siya. Sana tanggapin mo na lang na ikakasal na ako. Kung saan ka masaya, susuportahan kita, Jelay. Pero sana isipin mo na wala kaming ibang ginusto, kundi ang mapabuti ang kalagayan mo. Kahit anong mangyari, wag na wag kang mahihiyang magsabi sa akin ha. Nakahanda akong tulungan ka sa mahabang panahon. Hindi na lang ako kumibo sa sinabi ng aking pinsan. Alam ko naman na hindi siya titigil hanggat hindi napapatunayan na tama ang mga hinala niya. Sa akin lang, ayokong pagdudahan si Christoph. Wala siyang ginagawang masama na kailangan kong katakutan. Fast forward, Miss Winnie. Naganap nga ang aming kasal. Walang naganap na tanong kung sino nga talaga si Christoph. Walang sino man ang nagtaka kung bakit si Aling Elisa lang na kanyang kasambahay ang kasama niya. Masayang-masaya ako noong araw na yon dahil sa wakas, masasabi ko na sa aking sarili na hindi na ako single, walang love life at mahirap pa sa daga. Konektado naman ang lahat ng yon dahil madalas kong marinig sa mga kasabayan kong dalaga noon na mahirap na nga kami, wala pang Prince Charming na mag-aahon sa akin sa kahirapan. Ngayon, hindi na nila ako malalait dahil may asawa na ako. At sa kagustuhan ni Christoph, tumigil ako sa pagtatrabaho at isinama sa bahay niya. Feel at home, aking Reyna. Gagawin ko ang lahat, mapagsilbihan ka lang. Ang sweet mo naman, asawa ko. Oo naman, pinasaya mo kasi ako ng sobra. Naging masaya din naman ako sa piling mo, Christoph. Alam mo, tinupad mo ang isa sa mga pangarap ko, ang magkaroon ng prinsipe sa katauhan mo. Siguro naman ngayong mag-asawa na tayo, may papakilala mo na sa akin kung sino ka talaga. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka kasi nagkukwento sa akin ng tungkol sa pagkatao mo eh. Kung saang bansa ka ba talaga galing, kung sino ang pamilya mo at kung anong trabaho mo. Nung ikasal tayo, wala man lang ni isang kamag-anak mong dumalo. Bakit baby? Hindi mo ba ako tanggap sa kung sino ko? Nagdududa ka pa rin ba sa pagkatao ko? Hindi naman sa ganon, pero asawa na kita, hindi ba? Deserve ko naman siguro na makilala ka na ng lubusan. Huwag ka mag-alala. Sa mga susunod na araw, makikilala mo rin ako. Kailangan lang makinig ka sa mga sasabihin ko. Pwede naman yun siguro, hindi ba? Oo naman. Oo nga pala, baby. Samahan mo ko bukas ha. Mamamasyal tayo. Ay, gusto ko yan. Maraming salamat, baby. Huwag ka mag-alala. Mag-e-enjoy tayong dalawa. Kinaumagahan, sinama ako ni Christoph sa bayan. Saglit kaming nagsimba, tsaka ako dinala sa isang insurance company. Pinalista niya ang aking pangalan. Nagulat nga ako eh. Nung araw na yun, halos 3 insurance office ang pinuntahan namin. Hindi rin ako nagtanong. Ipinaliwanag niya naman sa akin na kami rin daw ang makikinabang pagdating ng tamang panahon. Pagdating sa bahay, inasikaso kami ni Aling Elisa. Pinakain ang niluto niyang putahe at sinamahan ako sa kwarto para magbihis. Nakasanayan na ni Aling Elisa ang suklayan ng buhok ko pagkatapos kong maligo. Iha, huwag ka nang lumabas para maghapunan mamaya. Hahatiran na lang kita dito gaya ng binilin sa akin ni Christoph. Bakit po? Nasaan ang asawa ko? Nasa study room. May kailangan lang siyang gawin. Oo nga pala, Aling Elisa. Matanong ko nga, ano bang trabaho ni Christoph? Napapansin ko po kasi hindi siya pumapasok sa trabaho eh. Wala ka bang tiwala sa asawa mo, Jelay? Hindi ba dapat na sa halip na ipagtanong mo ang pinagkakaabalahan niya, ay pagsilbihan mo siya bilang kabiyak mo? Aling Elisa, yun naman talaga ang ginagawa ko eh. Kaya nga po gusto ko siyang kilalanin eh, hindi po ba? Masyado naman yatang huli na ang pagkilala mo sa kanya, Jelay. Baka nakakalimutan mo. Nakipaglapit ka sa alaga ko at nagpakasal nang hindi man lang inaalam ang lahat ng tungkol sa kanya. Alam mo, imbis na kung ano-ano ang iniisip mo, asikasuhin mo na lang siya. Patutsyada sa akin ng ginang. Muling sumama ang tingin ko sa kanya. Palagi na lang niyang pinakikialaman ng mga katanungan na gusto ko lang naman mahanapan ng kasagutan. Tuloy naisip ko siyang inisin. Siya nga po pala, Aling Elisa. Bibili ako ng salamin. San kaya magandang ilagay? Hindi kasi ako mapakali na hindi ko makitang mukha ko eh. Kahit nga sa banyo nakakainis, wala rin akong makita. Talagang hindi kami naglalagay ng salamin dito.
Pwes ako na po ang reyna ng alaga nyo. Pwede ko nang gawin ang lahat ng gusto ko at hahayaan nyo ako. Maglalagay ako ng maraming salamin sa buong kabahayan para makita ko kung maganda pa rin ba ang mukha ko o kailangan ko nang mag-retouch. Alam nyo na kapag asawa ng AFAM, dapat sariwa pa ring tignan. Exaggerated ko pang wika. Mas lalong tumalim ang tingin ni Aling Elisa sa akin. Parang gusto na niya akong lamunin ng buhay pero patay mali siya ko siyang initian para marinig ang kanyang sasabihin. Wala kang ilalagay na kahit na anong gamit dito sa loob ng bahay. Sa pagpasok mo sa tahanang ito, mga damit mo lang din ang pwedeng manatili dito at wala kang bibilhin kahit na ano. Aniya, napansin kong gigil na gigil siya sa akin habang nagsasalita. Gayunpaman, hindi na lang ako sumagot pa. Hinayaan ko siyang iwanan ako sa kusina. Tsaka ko napansing basa ang aking bulsa. Nang kunin ko, ang langis na ayon nga sa pinsan kong si Juliet na hindi pwedeng ihiwalay sa akin, kumukulo yun at halos mga lahati na ang laman. Ha? Anong ibig sabihin nito? Tanong ko sa aking sarili. Ngayon ko lang nakita na kumulo ang langis sa loob ng botelya. Ibig bang sabihin nito may katotohanan ng sinasabi ni Juliet? Wala sa sariling nagtungo ako sa study room. Kumatok ako ng mapagtantong nakalakang silid. Hindi naman nagtagal at binuksan ito ng aking asawa. Kunot ang noon niyang napatingin sa akin. Parang nairita pa nga siya nang makita ko. Christoph? Baby, may kailangan ka ba? Busy ako. Ano ba yung ginagawa mo? Basta, importante to. Pwede bang hayaan mo na muna ako? Hindi ko ba pwedeng makita ang pinagkakaabalahan mo? Baby, alam mo naman na ayaw ko nagtatanong ka ng kahit na ano, hindi ba? Sige, pasensya na. Hindi na ako mangungulit. Bale, magpapaalam lang sana ako kung okay lang. Saan ka pupunta? Dadalawin ko lang si Juliet, ang pinsan ko. O sige, pero huwag kang magtatagal ha. Pwede ko ba siyang isama dito? Hindi. Sige na, kailangan ko pang tapusin ang ginagawa ko. Mukha nga naman siyang abala, pero ayaw niya namang ipakita sa akin kung anong pinagkakaabalahan niya. Hindi ko na ipinilit ang gusto ko at basta ko na lang siyang iniwan. Mabuti na lang talaga, napigilan ko ang sarili ko na magtanong kahit ang totoo niyan, nagtataka na ako sa tunay na pagkatao ng aking asawa. Nagkataong lunch break nila Juliet nang dumating ako sa resort. Magkasama sila ni Carding. Kita ko ang kislap sa mga mata ng lalaki nang makalapit ako sa kanila. Ewan ko ba, Miss Winnie, parang nararamdaman ko na may kulang. Simula nang ikasal kami ni Christoph, pakiwari ko naging bored na ako. Ang totoo niyan, wala pang nangyayari sa amin eh. Kung magtabi man kami sa higaan, kanya-kanya na kami sa pagtulog. Pinsan, napasyal ka. Ano, kamusta ang buhay may asawa? Masaya ako na dumalaw ka sa amin, Jelay. Si Juliet lang naman ang gusto kong kausapin. Pwede ba iwanan mo na muna kami? Oo naman. Pero sana, Jelay, minsan magkwentuhan naman tayo. Miss ko na kasi ang kababata ako eh. Tangulang ang sinagot ko sa kanya. Kunot naman ang noo ni Juliet nang tinignan niya ako. Kasabay ng pag-alis ni Carding sa kinauupuan ay nagsalita si Juliet. Anong problema mo, pinsan? Huwag mo sana akong huhusgahan pero may mga napapansin kasi ko eh. Tungkol saan? Si Christoph kasi, parang bigla siyang nagbago nang matapos kaming ikasal. Palagi na lang siyang busy. Kung dati ang lambing niya sa akin, ngayon hindi ko na maramdaman yon. Madalas siyang magkulong sa study room. Dati madalas niya akong purihin, sabihin na sobrang ganda ko at akong bituin sa kanyang buhay. Ngayon ewan ko na lang. Baka naman nagpapakita na ng tunay niyang ugali. Sabi ko naman sa'yo, diba, huwag kang padalos-dalos sa pagpapakasal sa kanya. Hindi mo pa nga lubusang kilala si Christoph, ni hindi mo alam kung saang bansa siya galing at kung sino ang pamilya niya. Nagagalit ka naman kapag pinagsasabihan ka. Sabi mo pa, sayang ang opportunity na makapag-asawa ka ng AFAM. O ngayon, naging galante na ba siya sa'yo? Napaisip ako sa mga sinabi sa akin ni Juliet. Naitanong ko rin sa aking sarili kung okay ba ang relasyon namin ni Christoph nitong mga nakaraang araw. Sa awa ng Panginoon, wala namang kaming pinag-awayan o kung ano paman. Ang napansin ko lang, hindi na niya ako madalas dalhin sa restaurant o sa resort, pero palagi niya akong sinasama sa mga insurance companies para mag-apply. Kung nasa bahay man kami, halos hindi rin kami nagkikita ng aking asawa.
Nakakulong lang siya sa study room at ayaw na ayaw niyang nagdadala ako ng kasama sa bahay. Kaso matigas ang ulo ko eh. Ganito na lang, Juliet. Tatawag ako sa'yo kapag naiwan ako minsan sa bahay ng mag-isa. Tulungan mo akong maghalughog ng gamit sa loob, partikular na ang study room. Pakiwari ko may tinatago talaga sa akin ng asawa ko eh. Yun ang kailangan kong malaman. O bakit hindi na lang kita dalawin mamaya? Maaga namang matatapos ang duty ko eh. Hindi ako pinapayagan ni Christoph na magdala ng bisita sa bahay. Nagagalit siya eh. Kahit kamag-anak ko pa, bawal pumunta. Ay, grabe naman palang lalaking yan. May mga bagay lang akong gustong alamin. Matutulungan mo ba ako? Siyempre naman, pinsan kaya kita. Sanggang dikit tayo, hindi ba? Salamat ha. Akala ko talaga huhusgahan mo ko dahil sa ginawa ko. Sus, ikaw lang naman ang nag-iisip ng ganon eh. O, paano ba ang plano? May mga pagkakataon kasi na iniiwan nila ako ng mag-isa sa bahay. Yun ang perfect timing mo para pumasok. Tsaka hintayin mo na lang ang tawag ko ha. Sige, okay ako dyan. Isang araw, naiwan akong mag-isa sa bahay. Wala noon si Christoph dahil may kailangan siyang puntahan. Si Aling Elisa naman, nagbilin na ako na muna ang manatili doon dahil kailangan niyang mamalengke. Nakuha ko ang pagkakataong yon para papuntahin si Juliet. Nagmamadali ko siyang tinawagan at naghintay sa kanyang pagdating. Ang hindi ko lang inaasahan, kasama niya si Carding. Juliet, bakit mo sinama si Carding dito? Pasensya na, Jelay. Huwag mo nang pagalitan si Juliet. Narinig ko kasi ang usapan nyo nung minsang dalawin mo si Juliet sa resort eh. Bilang albularyo, malaki ang maitutulong ko para malutas ang lahat ng pagdududa mo. Baka nakakalimutan mo may asawa na ako. Jelay, hindi ko naman isisingit ang panliligaw ko sa isa mismong bahay ng asawa mo, no? Gusto ko lang talaga makatulong. Hayaan mo na, pinsan, para mas mapabilis ang paghahanap natin ng kahit na ano. Tumango na lamang ako at pumayag sa sinabi ni Juliet. Sa likurang bahagi ng bahay ko sila pinapasok. Kabisado ko naman ang mga daanan palabas, kaya sakali man na may dumating, mabilis ko silang mapapaalis. May dalang pausukan si Carding habang patinga-tingala sa paligid. Hindi ko alam kung bakit pero parang napakabigat ng aura ng bahay na to. Puno ng takot, galit at kalungkutan. Sigurado ka, Carding? Totoong sinasabi ko, Juliet. Ito ang klase ng aura na para bang may namatay na rito. Baka naman ang mga magulang ni Christoph, kaso lang wala naman akong nakikitang mga litrato dito. Bakit walang mga salamin sa buong bahay? Ayaw ng kasambahay ni Christoph eh. Nagtataka nga ako eh. Siya ang amo pero mas nasusunod pa ang sinasabi ng matandang yun. Nakakainis. Alam mo bang ang taong ayaw sa salamin, may tinatagong lihim? Sabay kaming napalingon ni Juliet sa kanya. Sigurado ka? Matagal na akong albularyo, Jelay. Hindi lang simpleng karamdaman ang ginagamot ko. Alam mong nakikipaglaban din ako sa mga engkanto, aswang, at iba pang masasamang elemento, lalo na mga mangkukulam. Kabisado ko na ang ugali ng bawat nilalang. Diyos ko, baka naman mga engkanto sina Christoph, pinsan. Parang hindi naman, hindi sila takot sa asin eh. Pero may palatandaan ako na magpapatunay kung anong klaseng nilalang sila. Ang alam ko lang, hindi sila normal. Yung binigay kong langis, nasa iyo pa ba? Oo, heto nga dala-dala ko. Pero wala naman itong naging reaksyon kapag magkasama kami ni Christoph. Pero si Aling Elisa, kumukulo ito ng sobra. Kung ganon, si Aling Elisa munang unahin nating matyagan. Alam mo pinsan, may napapansin ako sa iyo ngayon. Parang matamlay ka at malungkot. Hindi ka na ganun kasaya kagaya nung ikasal kayo ni Christoph. Ewan ko nga ba sa lalaking yon, Juliet? Ni minsan kasi wala pang nangyayari sa amin eh. Hindi ko nga alam kung nagsasawa na siya sa akin eh. Sayang, Jelay. Kung ako lang ang naging asawa mo, malamang buntis ka na ngayon. Dahil sa sinabi ni Carding, namula ng husto ang aking pisngi. Kaagad na umangat ang kamay ko at binatukan ng lalaki. Aray, bakit mo ako binatukan? Nagtanong ka pang gago ka? Isinisingit mo talaga ang kalandian mo ngayon? Baka nakakalimutan mo may asawa na ako, no? Nagbibiro lang. Ikaw naman nagagalit ka kaagad. Nakakatuwa talaga kayong dalawa. Mas bagay talaga kayo kesa sa kanuna yon, Jelay. Hindi ka ba nawiwirduhan sa kanya?
Ang angas ng itsura, bughaw pa ang mga mata, pero kung makapagsalita, ang galing magtagalog at parang taga-kanto lang. Juliet asawa kong hinuhusgahan mo. Natawa lang si Juliet sa sinabi ko. Ipinagpatuloy ni Carding ang pagtatawas hanggang sa ideklara nga niyang may kakaiba kay Aling Elisa. Salamat na lang at hanggang sa matapos sila sa pagsugod sa buong kabahayan ay hindi man lang sila nagpang-abot. Mga 1 oras din akong muling napag-isa bago dumating si Aling Elisa. Napansin ko pang mukhang kay talas ng pakiramdam ng ginang. Inaamoy-amoy niya ang paligid at tumingin sa akin. Nagpapasok ka ba ng tao dito? Ha? Bakit ko naman gagawin yun, Aling Elisa? Alam ko naman na bawal, hindi ba? Tsaka bakit ba? Nangangamoy insenso ang paligid, kaya malakas ang pakiramdam ko na may ginagawa kang kababalaghan dito. Sus, akala nyo lang yon, Aling Elisa, kaya wag nyo akong pagbibintangan. Ako pa talaga ang pagdududahan nyo. Asawa kong may-ari ng bahay na ito, kaya itigil nyo nang wala sa lugar nyong pagdududa. Naiinis ko ng wika. Aminado kong may ginagawa nga akong kakaiba sa loob ng bahay, pero mas pinagtibay noon ang hinala ko na may natatanging lihim ang ginang na hindi ko maintindihan kung ano. Nahinto rin ang pagbabangayan naming dalawa ni Aling Elisa nang dumating si Christoph na may dalang bungkos ng papel. Baby! Hello, Christoph. Ano yung mga dala mo? Papipirmahan ko sana ang mga papeles na to. Saka wag mo nang basahin para naman to sa negosyo natin eh. Bala kong isama ka sa mga may-ari ng properties ko dahil asawa na kita. Ganun ba? Ay teka, pabasa na lang muna para maintindihan ko. Baby, wag na. Kakailanganin na ni attorney ang mga yan bukas. Saka may tiwala ka naman sa akin, hindi ba? Sige na, para naman to sa future nating dalawa eh. Nilingon ko si Aling Elisa na nakatunghay sa amin. Nakakarimarim ang paraan ng kanyang pagngisi. Imbis na patulan ng nakakainis na matanda, hinila ko na lang si Christoph palayo sa kanya at sa sala na kami nagpunta. Ayoko pa sanang pirmahan ng mga papeles dahil kailangan kong basahin ng mga yon, pero nagsimula na si Christoph na halikan ako. Teka Christoph, ano bang ginagawa mo? Bawal bang halikan at lambingin ng asawa ko? Ang tagal na rin nung huli tayong naging malapit ng ganito. Ay naku, akala ko nga nagsawa ka na sa akin eh. Ni hindi nga tayo nakapagtabi sa kama. Hindi mo na ako pinansin pagkatapos ng kasal natin. Makipag-usap ka man lang sa akin, sandaling-sandali lang. Pasensya na baby ko. Kinailangan ko lang kasi talagang asikasuhin ang mga papeles na to kaya sobrang busy ako. Sorry na, huwag kang mag-alala. Matapos lang ang pinagkakaabalahan ko, bubuntisin na kita kaagad. Ay ganon? Honeymoon lang ang binabanggit ko pati ang paggawa ng sanggol nasa isip mo na pala? O siya, pipirmahan ko na to. Kinikilig kong sambit sa kanya. Ewan ko ba Miss Winnie, basta ganitong nilalambing na ako ni Christoph, ang bilis kong bumigay. Nakakalimutan ko na kung paano maging formal. Tuloy hindi pa gumagabi, natapos ko na ang lahat ng mga kailangan kong pirmahan. Gayunpaman, sana lang hindi sumabit ang mga ito. Hindi kasi original na pirma ko ang nilagay ko sa bawat papel. Nakakapanghinayang nga eh, kung sana lang binasa ko ang nilalaman ng mga papeles na yun, kung hindi lang ako nagpadala sa matatamis ng ngiti ni Christoph, malalaman ko sana na nagpapanggap lang ang hinayupak na lalaki. Malalaman ko sana na niloloko niya lang ako. Nagising ako isang gabi sobrang bigat ng ulo ko. Mabagal akong bumangon at sinubukang magpunta sa kusina para kumuha ng malamig na tubig. Habang naglalakad ako papunta sa kusina, nalingunan ko ang bahagyang nakaawang na pintuan ng kwarto ni Aling Elisa. Ano naman kaya ang trip ng matandang to? Lihim kong tanong sa aking sarili. Sumilip ako at nakita si Aling Elisa kasama si Christoph. Binala ko sanang sumama, kaso lang naulinigan kong pinag-uusapan nila ako. Naisip kong makinig na muna sa kanila. Kaunting panahon na lang, madadagdagan na naman ang yaman ko. At kailan mo naman siya ipapaubaya sa akin, iho? Kumalma ka lang, Aling Elisa. Magagawa mo rin ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Tipong magmumukha lang normal na karamdaman. Sa tingin ko pa naman nakakahalata na siya. Alam mo bang nangangamoy insenso dito sa buong kabahayan kaninang umaga? Huh? Sigurado ka, Aling Elisa?
Kailan ba ako nagkamali? Kailangan bilisan mo ang pagpapaniwala sa utu-utong babaeng yon nang sa gayon, maidispatch na natin. Naiirita na ako sa tuwing nakikita ko siya dito sa bahay. Sinagian ako ng takot nang marinig ang mga sinabi ni Aling Elisa. Hindi yata't may binabalak silang masama sa akin. At ang sabi ni Christoph, malapit nang madagdagan ang yaman niya. Ano naman ang tungkol doon? Walang imik akong umalis ng kinatatayuan. Nagmamadali akong nagpunta sa aking kwarto at kinuha ang aking cellphone. Tinawagan ko ang aking pinsan. Hello, Juliet? O pinsan, gabing-gabi na. Bakit napatawag ka? May kailangan akong sabihin sa'yo tungkol kay Aling Elisa at sa asawa ko. Pwede ba tayong magkita bukas ng hapon? Oo, sige. Saan ba? Ako na lang ang pupunta dyan sa resort. Sige, hihintayin kita, pinsan. O paano, matutulog na ako ha? Inaantok na kasi ko eh. Sige, salamat pinsan. Nahiga ako sa kama at nahirapan na sa pagbalik sa pagtulog. Pabalik-balik sa aking isipan ang mga narinig ko mula kina Christoph at Aling Elisa. May binabalak ba silang masama sa akin? Bago pa man ako dalawin ng antok, pagsapit ng halos 4:00 na ng madaling araw, nakaramdam na ako ng matinding pananakit ng ulo. Sobrang sakit na animo nabubuhay ang mga ugat ko sa sentido at nagsisigalawan. Yun ang nagbibigay ng matinding sakit sa aking ulo. Halos maduling ako na konektado pa sa hirap kong paghinga. Sa ganoong sitwasyon ako naabutan ni Christoph. Baby, anong nangyari sa'yo? Anong nararamdaman mo? Namumula ang mukha mo ah. Ayos ka lang ba? Masakit ang ulo ko eh. Sobra. Parang mabibiyak. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagkakaganito eh. Siguro kailangan mong uminom muna ng gamot. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. Sigurado ka? Mukhang malala ang dinaramdam mo ah. Sabihin mo sa akin, Christoph, mahal mo ba talaga ako? Oo naman. Anong klaseng tanong ba yan? Late reaction ko lang siguro. Napansin ko kasi ang dami mong alam tungkol sa akin eh. Samantalang ikaw hindi kita lubusang kilala. Nakita kong huminga ng malalim si Christoph. Umaasa ako na sasabihin niya sa akin ang mga bagay na gusto kong malaman pero bigo ako. Wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Sa halip iniwan pa niya ako. Kahit papaano bumuti naman ang pakiramdam ko kaya hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Umalis ako ng bahay at nagpunta sa resort. Kinausap ko si Juliet. May napapansin akong kakaiba sa kasambahay namin, Juliet. Ewan ko nga ba kung bakit ba ako naaalarma, pero ilang beses ko nang napansin ang mga weirdong ugali niya eh. Ayaw niya ng salamin, ayaw niya nagtatanong ako ng kahit na ano tungkol sa asawa ko. Tapos kagabi, narinig ko siya na sinasabi kay Christoph na dapat daw ipaubaya na ako ng asawa ko sa kanya. Para talaga siyang may gagawing masama sa akin eh. Yung langis ba, panay kulo sa tuwing lumalapit ka sa kanya? Oo eh, pero alam kong hindi siya aswang kasi hindi naman nagbabago ang anyo niya eh. Natigil ang pag-uusap naming dalawa nang dumating naman si Carding. Pasensya na, narinig ko ang usapan nyo at may solusyon na ako sa problema mo, Jelay. Anong ibig mong sabihin? Maglagay ka ng salamin sa sala. Huwag mo nang ipaalam sa kanila. Ang salamin kasi, may taglay na mahay kaya na magpapalitaw sa tunay na anyo ng isang nilalang. Malay natin may tinatago pala talaga si Aling Elisa na ayaw niyang malaman ng iba. Kaya ayaw niyang maglagay ka ng salamin sa loob ng bahay ng asawa mo. Tama ang sinasabi ni Carding, pinsan. Pwede naman na isikreto mo na lang ang pagkakalagay. Tipong yung hindi niya mapapansin. Sige, gagawin ko. Pero sakali ba na kailangan ko ang tulong mo, pinsan? Pwede ba kitang tawagan? Bigla na lang kasing naging masama ang kutob ko sa mga kasama ko sa bahay eh. Hindi mo naman kailangan makiusap, Jelay. Pinsan kita at tayo lang ang magkakampi sa lugar na to. Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. Ako man, Jelay. Nakahandang tulungan ka. Pangako. Sa pagkakataong yun, hindi ko magawang kontrahin ang sinasabi ng lalaki. Nawalan na ako ng lakas na umangal sa kanya. Paano? Tama naman ang mga sinasabi niya eh. Hindi rin ganon kataas ang pride ko para ipahamak ang sarili ko nang hindi ko sinusubukang humingi ng tulong sa kanya. Sila lang ni Juliet ang makakatulong sa akin. Kung may sa demonyo man ang kasambahay ni Christoph, mas mabuti ng maaga pa lang maputol ko na ang sungay niya para hindi na humaba pa. Palihim ko ngang nilagyan ng salamin ang isang parte ng bahay na hindi niya gaanong napapansin.
Para mapatunayan ang masama kong hinala, sinadya kong magkalat sa bandang yun. Nang sa gayon, mapilitan siyang linisin ito. Nagbasag ako ng baso na natataranta naman niyang nilapitan. Hay nako, bakit ba hindi ka nag-iingat? Alam mo namang mamahalin ng baso na ito. Binili pa ni Christoph ang mga ito sa ibang bansa. Sorry po, Aling Elisa. Hindi ko naman ginustong mabasag ang mga yan eh. Pasensya na talaga. Sa susunod kung hindi mo kayang mag-ingat, huwag ka nang magdala ng baso rito. Asik niya na hindi ko na lang pinansin. Habang nakatalikod ang ginang, hindi niya namamalayang may tinapat akong salamin sa kanyang likuran. Dito na ako sobrang nahindik. Kitang-kita ko sa salamin ang refleksyon ni Aling Elisa. Kulubot ang balat niya, as in matandang-matanda na. Puting-puti ang buhok at magulo pa. Iba sa nakikita kong anyo niya ngayon na tila tipikal na ginang lang sa kanyang edad. Mukha siyang mangkukulam. Dahil sa labis kong pagkasindak, nagmamadali ko siyang iniwan. Nagkulong ako sa kwarto at tinawagan si Juliet. Kumpirmado, mangkukulam si Aling Elisa. Ano? Diyos ko, di nanganganib ang buhay mo sa kanila? Umalis ka na dyan. Pero paano naman si Christoph? Malay natin, mangkukulam din pala siya. Nagsimula na sa pagkabog ng malakas ang dibdib ko. Pinagpapawisan na rin ako ng malapot kaya hindi ako nakapagsalita kaagad. Nananatiling nasa kabilang linya si Juliet kaya alam kong naririnig niya ang mga sinasabi ni Aling Elisa na noon ay nakasunod pala sa akin. Hayop kang babae ka! Talagang sinusuway mo ko! Nagdala ka ng salamin dito sa bahay! Huwag ka nang umarte, Aling Elisa. Kilala ko na kung sino ka. Isa kang mangkukulam. Sa labis kong gulat, humalakhak ang matanda na tila ba sinasapian. Nanlilisik pa ang kanyang mga mata na tila gusto na akong lamunin ng buhay. At makialamera ka rin pala! Walang yaka! Hindi na ako papayag na magtagal pa ang buhay mo sa bahay na ito! Wala nang rason para maging malambing pa sa'yo si Christoph! Anong ibig niyong sabihin? Palibhasa, tatanga-tanga ka at marupok! Hindi mo alam na niloloko ka na ni Christoph! Pinakasalan ka lang niya at pina-insured para kapag pwede ka na naming patayin, may malaking perang matatanggap si Christoph at madadagdagan ng yaman niya! Nangilabot ako sa sinabi sa akin ni Aling Elisa. Hindi na sana ako maniniwala, kaso lang dumating si Christoph at may dalang kumikislap sa talim na kutsilyo. Pasensya ka na, baby. Naisahan kita. Nagpaloko ka kasi sa madiscarding katulad ko. Bakit may dala kang kutsilyo? Ano? Talaga bang papatayin mo ko? Depende kapag hindi ka pa namatay sa pangungulam sa'yo ni Aling Elisa. Pagkasabi niya ng mga katagang yon, kaagad akong nakaramdam ng makating bagay sa loob ng isa sa mga butas ng ilong ko. Gayon na lang ang pagkataranta ko nang makitang kulay itim na likido kasing lansa ng dugo ang nakita kong umaagos mula doon. Nahintakutan kong pinunasan ito sabay baling sa aking cellphone. Juliet! Tulungan mo ko! Tigilan mo yan, baby. Baka pati pinsan mo idamay ko. Nababaliw ka na, Christoph! Anong nangyayari, Jelay? Anong nangyayari dyan? Bilisan mo na, Christoph, iho! Itali mo na ang babaeng yan nang mapaglaruan man lang natin bago mamatay! Nagsisisigaw ako nang marinig din ang natatarantang pagtawag ni Juliet sa aking pangalan sa kabilang linya. Pero ano bang magagawa ko? Palapit na sa akin si Christoph, kaya naman palihim kong sinilid sa bulsa ng aking bestida ang cellphone bago niya ako hinila papunta sa study room. Hayop ka, Christoph! Anong gagawin mo sa akin? Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Matagal mo nang gustong malaman kung anong ginagawa ko rito sa kwarto, hindi ba? Pues heto, ipapakita ko na sa'yo. Wala na akong pakialam kung anong ginagawa mo sa kwarto na yan. Oras na makalabas ako rito, ipakukulong kita. Yun na nga ang problema, baby ko. Ang problema, makalabas ka pa kaya? Wala akong nagawa ng malakas niya akong itulak, kaya ako napaupo sa sofang nasa loob ng silid. Nagulat ako sa dami ng nagkalat kong pictures sa dingding, sahig at kahit sa kisame. Diyos ko, anong ibig sabihin nito? Bago ka pa man magpunta rito sa amin, pinaimbisigahan na kita. Kinontrata ko ang manager nyo na kakilala mo na ipasok ka ng trabaho sa resort since kaibigan ko naman ang may-ari. Hindi ako personal na kakilala ng manager,
pero tumanggap siya ng malaking halaga para makapasok ka bilang receptionist sa front desk. Lahat ng sa tingin mo ay swerteng nangyari sa buhay mo dito, planado ko. Kung ganun niloko mo nga ako, bakit? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Wala naman akong ginagawang masama Napakasalbahe mo! Nagkakamali ka, Jelay. Kayong mga babae ang salbahe. Namatay ang mama ko dahil sa panluloko nyo. Kaya heto, gumaganti ako. Gago ka ba? Hindi nga kita kilala nun maski ngayon. Tapos sa akin ka gumaganti? Ayos ka rin ano? Taga-Amerika kami ng mama ko. Bata pa ako nang mapadpad kami sa lugar na ito para hanapin ang papa kong isang Pilipino. Sa kahanap namin sa kanya, sinamantala ng isang tusong Pinay ang kainosentihan ng mama ko. Hindi ko alam kung paano niya nagawang nakawi ng pera namin at passport, pati na ang iba pang mahalagang bagay na magpapakilala sa tunay naming pagkatao. Sinubukan namin magreklamo pero hindi kami pinakinggan ng mga otoridad. Tingin nila sa amin na babaliw. Naiwan kaming walang-wala hanggang sa magawa naming matulog sa sidewalk. Naging palaboy kami, pero dinapuan ng sakit si mama. Hindi na niya kinayang lumaban pa sa buhay hanggang sa pumanaw siya. Nakilala ko naman si Aling Elisa. Siya na ang kumupkop sa akin hanggang sa marating ko ang kinalalagyan ko ngayon. Habang buhay ako maghihiganti sa mga babaeng kagaya mo. Masyadong mataas ang pangarap. Kahit na, Christoph, hindi naman ako literal na may sala Sana hindi mo na lang ako pinapasok sa buhay mo. Wala akong kasalanan. Umiiyak kong wika pero walang sinabi sa akin si Christoph kahit man lang pampagaan ng loob. Literal na iniwan niya na ako. Mamamatay na raw ako sa kwarto na yon kagaya ng mga babaeng nauna sa akin. Dahil hindi lang pala ako ang una niyang naging biktima. Ang masaklap pa, namatay silang lahat sa kulam. Pagkalabas naman ni Christoph, ang ngingising-ngising si Aling Elisa naman ang pumasok sa loob ng study room at pinagmasdan ako. Nakakatuwa kang tignan sa itsura mo, iha. Wala ka ng pag-asa. Hindi ka ba nagtataka kung bakit palagi kang nagkakasakit nitong mga nakaraang araw, ha? Hayop kang mangkukulam ka. Anong ginawa mo sa akin? Hindi naging madali, pero kailangan mong pagdaanan ng lahat ng bagay na ito, iha. Tignan mo! Ipinakita niya sa akin ang isang manika. Katamtaman lang ang laki nito, kagaya ng aking palad. May hawak siyang karayom at sinubukan pang umusal ng ritual na sa tingin ko siya lang ang nakakaintindi. Ngumisi ang ginang at masama akong tinitigan. Sa pagkakataong yun, nakakaramdam na ako ng kakaiba nang mapansing sumasakit na ang braso ko sa tuwing sapilitan niyang pinipilipit ang braso ng manika. Anong ginagawa niyo? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot sa'yo kahit patayin mo pa ako ngayon. Kung ganon, edi simulan na natin ang paglalaro! Nakita ko ng pilipitin ni Aling Elisa ang kamay ng manika. Kaagad kong naramdaman ang paggalaw ng aking braso. Halos panawan ako ng ulirat dahil sa matinding sakit. Anong ginagawa niyo sa akin? Huwag ka nang magreklamo. Dito ka na rin mamamatay Hindi ka magtatagumpay. Kayo ng hayop mong alaga. Sana makarma kayo sa ginagawa niyong panloloko. Hindi ikaw ang makakapigil sa mga ginagawa ko, iha. Kaya wag mo nang aksayahin pa ang boses mo sa kasisigaw. Wala nang pakialam sa'yo ang asawa mo. Ako na ang may hawak ng buhay mo. Napaiyak ako nang sa kabilang braso naman ng manika siya humila. Gayon na lang ang pag-atungal ko nang mapansing tila na babali na ang buto ko. Humahagulgol ako at sinusubukang magmakaawa. Pero hindi siya tumigil hanggat hindi niya ako makitang halos manghina sa labis na sakit. Ano, masarap ba? Kulang pa yan para sa pagpapahirap ko sa'yo. Patayin mo na lang ako. Hayop ka. Hindi ako hayop, pero akong pinakamalupit na mangkukulam na uusig sa'yo hanggang nabubuhay ka. Kapag nalaman ng pamilya ko ang ginawa mo sa akin, patay ka. Ikaw naman ang babalikan nila at sisiguraduhin kong pagpipira-pirasuhin ka nila hanggang sa hindi ka na makilala. Nanlisik ang mga mata ng matanda at binalak akong saktan. Kaso lang biglang sumilip si Christoph sa pinto at tinawag ang ginang. Nakaririmarim din ng umisi. Aling Elisa! Tama na muna yan! Balikan mo na lang mamaya si Jelay!
Sige, mabuti pa nga. O iha, maiwan na muna kita ha. Ang gusto ko sana magpalakas ka para mamaya mapaglaruan na naman kita. Nanggigigil na ginusto kong dambahin si Aling Elisa. Kaso lang, sobra akong nangihina sa mga nangyari. Napasandal na lang ako sa dingding at tahimik na umiyak ng malakas nang isinara ng ginang ang pinto. Karma ko na ito mataas akong mangarap. Pati sina Juliet at Carding kung minsan naiinsulto ko pa. Alam ko naman na wala akong karapatang husgahan sila Nagliwanag ang mga mata ko nang may maalala ko. Dala ko pala ang cellphone ko at walang kaalam-alam sina Christoph tungkol dito. Nagmamadali kong ginamit ang cellphone para makausap ko ang pinsan ko. Ilang ring lang at sinagot niya kagad ang kabilang linya. Diyos ko, pinsan! Buti na lang at tumawag ka. Ano bang nangyari kanina? Aba, narinig ko ang mga sinabi ng hayop mong asawa. Juliet, tama ka sa lahat ng hinala mo sa kanya. Masama siyang tao. Nalaman kong nagpapanggap lang siya at ang gusto niya ay pakasalan lang talaga ako para sa insurance. Nagpaloko ko sa kanya. Ang tanga-tanga ko. Shh, teka lang. Huwag mong pagsabihan ng ganyan ng sarili mo. Hindi mo naman ginustong manloko Sadyang may mga tao lang talaga na nang-aabuso ng kahinaan nating mga walang alam sa pasikot-sikot ng buhay. Pero natatakot na ako. Baka hindi na kayanin ng katawan ko ang mga susunod nilang gagawin. Jelay, si Carding to. Carding? Jelay, kumalma ka, okay? Narinig namin lahat ng nangyayari sa'yo kanina dahil hindi pinutol ni Juliet ang linya. Hayop na Christoph na yan. Talagang isa siyang dakilang manluloko. Huwag ka mag-alala. Nagpatawag na kami ng pulis para may kalagyan ng lalaking yan. Si Aling Elisa naman. Ako nang bahala sa kanya. Anong gagawin mo? Mangkukulam laban sa albularyo, Jelay. Lalabanan ko siya. Sige, ibabalik ko na kay Juliet tong cellphone. Sige, Carding. Hello, pinsan? Juliet? Pinsan, nandito kami sa labas ng bahay nyo. Huwag kang mag-alala. Papasok kami dyan. Doon sa hinandamong dadaanan sana namin. Noong minsan kami pumunta dyan. Ililigtas ka namin. Salamat, Juliet. Mag-iingat kayo. Mangiyak-ngiyak ko namang tugon. Pinutol ko na ang kabilang linya at ikinalma ang aking sarili. Masakit na ang kabilang braso ko pero mukhang kaya ko pa namang maglakad. Kaya ko pang umalalay sa mga taong magliligtas sa akin. Nalingunan ko ang mga papeles na nagkalat sa mesa at sa sofa. Dinampot ko ang mga yon at binasa. Halos panawan ako ng ulirat nang mapagtanto kong hindi lang ako ang babaeng pinakasalan ni Christoph at pinatay para sa insurance na makukuha niya. Talagang hindi na ako kailangan pang magtagal dito. Kung hindi ay mamamatay ako. Naghanda ako at hindi na ininda ang sakit ng aking katawan. Kaso lang naging mabuhay ang aking pagtayo. Buti na lang, hindi na ako natumba at matagumpay na nakalabas ng study room. Tatanga-tanga din kasi ang asawa ko at si Aling Elisa. Nagkulong na nga lang ng tao sa kwarto, hindi pa nilak. Mabagal akong naglalakad sa pasilyo nang maulinigan ko ang natatarantang boses ni Christoph. Lintik, may problema, Aling Elisa! Anong problema, iho? Sasabi tayo sa pirma ni Jelay. Magkakaiba ang pirma niya sa bawat papel at wala ni isa sa mga yun ang original. Ano? Hayop! Tuso rin pala ang probinsyanang yon! Nakapagtapos ako ng pag-aaral para magpautos sa inyo. Gaga nga ako sa pag-ibig pero hindi sa ibang bagay. Pinatay mo na ba si Jelay, Aling Elisa? Masasayang ang pinaghirapan natin kapag hindi niya naitama ang pirma niya. Paano yan? Binalian ko na siya ng magkabilang braso! Bakit mo naman ginawa yun? Sabi ko naman sa'yo, saka mo na siya sasaktan kapag naayos ko ng insurance niya, hindi ba? Buti nga sa inyo, masyado kayong atat Wala pa man kayong nakukuha, nakaalma na kayo. Dali-dali akong nagtago sa isa sa mga aparador na naroon nang lumabas ang dalawa sa kwarto. Diretso nilang tinungo ang study room pero nagsigawan ang dalawa nang mapagtantong wala na ako ron. Punyeta naman, Aling Elisa Bakit hindi mo nilak ang kwarto? Tingnan mo, wala na rito si Jelay. Ano? Tumakas ang babaeng yon? Huwag kang mag-alala. Kaya ko siyang pabalikin dito. Nakita ko kung paano niya kinuyumos ang dalawang paanang manikang hawak niya. Siya namang pagsigaw ko na ikinaliwanag ng mga mata ng dalawang kriminal. Baby, nasaan ka?
Halika na, kailangan kita. Mukhang sa bandang yun ko siya narinig sumigaw, pababa ng hagdan. Bilisan na natin at baka tumakas pa siya. Dumadagundong ang kaba sa aking dibdib nang marinig ang mga papalapit na yabag ng mga paa ng dalawa. Abot-abot ang panalangin ko na sana hindi ako mapahamak at sa sobrang tuwa ko, lumitaw sa likuran ko sina Carding at Juliet. Diyos ko, pinsan, anong ginawa nila sa'yo? Yung manika, ginamit niya para saktan ako. Ako nang bahala sa mangkukulam at sa manika. Halika na, pinsan. Nasa baba ng mga pulis. Pagbuksan natin sila. Ikaw na lang muna, Juliet. Hindi ko na kayang gumalaw. Masakit na ang lahat ng parte ng katawan ko. Tumango si Juliet at nagmamadali ng tumakbo para pagbuksan ng mga pulis. Narinig ko naman si Aling Elisa na nagsasagawa ng ritual habang ako naman ang punteriya ni Christoph na sugurin. Ibigay mo na, baby. Kailangan ko ang mga pirma para magkapera. Gago! Bakit mo ba ginagawa to? Hindi ka naman naghihirap pa. Dahil sanay na ako sa hanap buhay kong to, ang manloko ng babae para sa mga pirma nila na magpapayaman sa akin. Nababaliw ka na! Galit na hinablot ko ang isang may kabigatang vase at binatuyon kay Christoph. Hindi natuloy ang pagdaluhong niya sa akin nang duguan ng noo niyang bumagsak sa sahig. Nilingon ko naman si Carding. Nakikipag-agawan na siya ng manika kay Aling Elisa. Nakikita ko rin na nagpapalitan sila ng mga orasyon na hindi ko maintindihan. Nagpa siya kung tulungan si Carding. Muli kong dinampot ang basag na flower vase at ibinatuyon kay Aling Elisa. Tinamaan siya sa balikat. Dumugo yun. Nanlisik ang mga mata ni Aling Elisa nang lumingon sa akin. Kriminal ka! Hayop! Wala kang karapatang saktan ako! Ikaw ang kriminal, Aling Elisa. Kinonsinti mo pa ang masamang gawain ni Christoph para lang sa sarili mong kasiyahan. Napakasama mo. Magbabayad kayo sa ginawa niyo. Huli na, iha! Dahil papatayin na kita ngayon! Napasigaw ako nang makitang pupuluputin niya sana ang leeg ng manika, kaso lang sariling leeg niya ang nasugatan. Gulat na gulat si Aling Elisa sa nangyari at hindi makapaniwalang napalingon kay Carding. Hayop ka! Anong ginawa mo sa akin? Binaligtad ko lang naman ang tatamaan ng kulam. Imbis na si Jelay, ikaw na ang kukulam sa sarili mo. Hindi ako papayag! Hindi! Susugod pa sana si Aling Elisa sa amin, kaso lang natalisod siya at nabagok ang ulo sa sahig. Bumaksak ang ginang nakukurap-kurap at nangingisay na animoy nagka-epilepsy. Nakita ni Christoph ang lahat ng pangyayaring yun. Hindi niya nagustuhan ang sinapit ni Aling Elisa, kaya siya naman ang namulot ng mga bubog sa sahig at planong isaksak kay Carding. Pero humarang ako. Gulat na gulat si Carding sa ginawa ko. Pero para sa akin, kulang pa nga yun sa lahat ng pangiinsulto at pangmamaliit na ginawa ko sa kanya. Siya namang pagdating ng mga pulis at pinaputukan ng baril si Christoph na ikinabagsak din ng lalaki. Bakit mo ginawa yun, Jelay? Bakit mo hinarang ang sarili mo? Gusto kong makabawi sa iyo, Carding. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Napakabuti mong tao. Jelay? Diyos ko, pinsan! Carding, ano bang nangyari? Sasaksakin na sana ako ni Christoph, pero iniharang ni Jelay ang sarili niya. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Halika na, Carding. Tumawag ka na ng ambulansya. Naramdaman ko na lang na umangat ako sa lupa at ilang sandali pa, sinugod na nila ako ng ospital. Nawalan na ako ng pakiramdam sa paligid. Sa nanlalabo kong tingin, tanging ang mga nag-aalalang mukha nila Juliet at Carding ang tumatak sa akin. Hindi ko na namalayan kung gaano ko katagal nakatulog. Basta nagising na lang ako, sinalubong ako ng puting kisame. Nang lumingon ako sa paligid, nakita ko naman ang luhaan kong pamilya. Sina Juliet, kabilang na si Carding. Napaiyak na rin ako, buhay pa ako at makakasama ko pa sila. Salamat naman at nagising ka na, pinsan. Pinag-alala mo kaming lahat, lalo na si Carding na halos ayaw ka nang iwan dito sa ospital. Masamang damo kaya ako, mahirap akong patayin. Nagagawa mo pang magbiro ng ganyan? Nadisgrasya ka na nga. Si Christoph at si Aling Elisa, nasa na sila?
Patay na si Aling Elisa. Nagka-internal hemorrhage siya nang bumagok ang ulo niya sa sahig. Si Christoph naman ikinulong na. May tama siya sa balikat pero hindi naman daw kailangan i-confine ng matagal. Mga hayop sila. Ang dami na pala nilang nabiktima. Kawawa naman ang mga babaeng pinatay nila nang walang kalaban-laban. Tama, nang dahil sa insurance, naging sakim sila at makasarili. Nalungkot ako sa sinapit ng buhay ko na noon ay pinili ko. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ko nang magpakasal ako kay Christoph. Pero okay lang, alam kong hindi rin naman siya makakalabas. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa bilangguan. Ang pinakamali nga lang sa ginawa niya, legal niya akong pinakasalan. Kaya lahat ng ari-ari ang naipundar niya sa panloloko ay napunta lahat sa akin. Pero hindi ako naging maramot sa mga pamilya ng ilang babaeng una niyang pinakasalan. Binalik ko sa kanila ang halagang nararapat para sa mga anak nila. At syempre, kinuha ko rin ang para sa akin. Praktikal na tayo ngayon mahalaga na ang pera. Pero sisiguraduhin ko na hindi na magagamit ang perang yon sa kasamaan. Umuwi ako sa probinsya namin kasama sina Juliet at Carding. Salamat naman at naliwanagan ka na. Paano na ngayon? Miss ka pa rin ni Christoph kahit nakakulong siya. Hindi naman na-consummate ang marriage namin Gago kasi siya, kaya magagawa ko pang ipaanal ang kasal namin. Si Carding ba? May pag-asa pa? Uy, Juliet! Nakita ko ang namumulang mukha ng loko. Nahiya pa talaga siya. Alam ko naman kung bakit Kaya nga narito ko para makabawi. Walang babalang tumingkayad ako para halikan siya. Nanlaki ang mga mata ni Carding nang gawin ko yun. Mangiyak-ngiyak pa nga siya nang tumitig sa akin. Ayun may pag-asa naman pala Anong ibig sabihin nito, Jelay? Mahal na rin kita, Carding. Pinatunayan mo sa akin na kahit hindi ka man Prince Charming material o hindi mo man kayang higitan ang kagwapuhan ni Christoph, may ibang magandang bagay ka naman na mai-offer. Yun ay ang kabutihan ng puso mo. Kinilig si Carding sa mga sinabi ko kaya natawa ko. Ngayon ko napagtanto na walang maganda o pangit pagdating sa pag-ibig. Kailangan nagkakaintindihan kayong dalawa at nagmamahalan. May respeto sa isa't isa. Niyakap ako ni Carding. Sobra siyang nagpapasalamat sa akin. Gumanti ako ng yakap sa kanya at ipinangako sa sarili na magiging okay na rin ang lahat. Sa ngayon, masaya kaming nagsasama ni Carding. Mag-asawa na kami at may 4 ng anak. Maganda ang takbo ng aming negosyo, kaya naman napapalaki na namin yun at sa awa ng Panginoon, isa na kami sa may pinakamalaking store sa aming lugar. Si Christoph naman, nakakulong pa rin at mukhang hindi na makakalabas pa. Si Juliet may 2 na ring anak at nakatira malapit sa bahay namin. Sa tindahan namin nagtatrabaho si Juliet at ang kanyang asawa. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout. Shoutout po kay Jerlyn Arbado, kay Rosemary Casonete, kay Maribel Balabag, kay Beauty Secret, hello din po kay Emeline Gadicho, kay Lori Ann Vitalicio, kay Lerma Alba, kay Ems Libongkogon, kay Estela da Silva, kay Jessica Rojas, kay Kimbara. Shoutout din po kay Juvelyn Camacho, kay Jomar Coronel Fernandez na avid listener po natin. Salamat po. Hello din po kay Maring Cabilen Calyaso, Mercy Aninyon, kay Pahayahay Feldalin, kay Ma'am Honey Austria. Shoutout din po kay It's Me Neri Domingo, kay Julian, kay Maria Cecilia Aventurado, kay Rochelle Bragas, kay Beatrix Yumi, kay Tara Dabi, kay Joseph Alba, at hello din po kay Random Videos o MC ng Bacolod City, kay Romilyn Mahilom, kay Evelyn Abong Cabarquil, kay Melanie Rillo, kay Jeline Sapra. Shoutout din po kay Therese Llorca, kay Jonah Halog, kay Mary Jane Kitong, kay Roel Kadsawa na nag-birthday po noong October 23. Belated happy birthday po. Hello din po kay Jonaline Barameda, kay Emily Cruzante, kay Florence Joyce Ferras, kay Chambu Diday, kay Chloe Dia, kay Maria Lynn Anacta, kay Christian Agoncillo, kay Jean Ruiz from Riyadh, at kay Lim Sowon Unis. Maraming salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha, at huwag nyo rin pong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin.
Para po mabilis niyong makita kung may bagong upload tayo, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.